nastigo, mga kababayan ni Senator Marcoleta, etong DOJ na dating hawak ni Boying Rimulya. At dito mga kababayan, hugas kamay na sila, hugas kamay na dito sa mga kaliwat kanang pambibend ng law nitong si Boying Ying habang siya pa ang Department of Justice Secretary. Ngayon mga kababayan, nagtuturuan, lalong-lalo na yung particular na mga kababayan, bending sa law, and then yung ginawa nila kay Tatay Digong Duterte. Ngayon mga kababayan, parang mga inosenteng walang alam mga kababayan kung paano ito nangyari. Panoorin niyo po ha. The now famous statement, sometimes you have to bend the law. To please our people. To please our people. To Lord. You're familiar with that? Not so familiar with that, Your Honor. Taga saan ka ba? Taga Mars ka? Kahit yung bata namin mga kababayan na kapitbahay, alam yan, sometimes you have to bend the law. Tingnan yung mukha, hindi daw niya familiar mga kababayan doon sa issue. Bend namin yung tenga mo. Sinungaling ka, hindi mo alam. How come you're not familiar with that? DOJ, taga DOJ mga kababayan, binulungan pa. Si Tulpok yan, ano ba ito mga, Diyos ko Lord? Baka sa circus ito mga kababayan, naligaw lang dyan na, nag-represent ng DOJ? May I refresh your memory? Yes, thank you. Alam niya, maangan lang yan, Senador Marcoleta. We were talking about, this issue of restitution and blah, blah, blah. Hanggang dumating yung isang point where one of us sinabi si Erwin, sometimes you have to bend the law. Made a suggestion. Sometimes we have to bend the law. In order to please the people. In order to please the people. People pleaser. And he asked the former Secretary of Justice for a si Boying. Tama ba, Mr. Secretary of Justice? Sabi ni Boying, tama. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, yes, sir. Ay, nako, Lord. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree. Alak ka. Anyway, hindi na si Boying doon, mga kababayan ng Hindi na si Boying. So, safe ka na. Thank you. I do not agree because basically in implementing the law, there are positions you can take, but bending the law is... Sige, kasuhan nila ang Hindi ka pala agree Kasuhan mo si Boying. Yan mga kababayan Pambabastos yan sa batas. Pwede yung ikadisbar ni Boying mga kababayan. Idisbar mo si Boying. Not one of them, Your Honor. Buti na lang din yun ang sinagot. Buti na lang. Kasi sa ibang mga interview, sinasabi niya, bending the law is okay. Basta as long as you're not breaking down, Diyos ko Lord. Bending the law, breaking the law, that is just similar mga kababayan. Ang batas hindi flexible. Ang batas is batas. Once na binend mo yan, binaluktot mo yan mga kababayan, it is as good as breaking the law. lang breaking the law. How can you accept that kind of statement? Idiot! You cannot bend the law. You cannot bend the law. No one is above the law, sabi pa nga. No one is above the law. And the overarching principle in the promulgation of our Constitution is upholding the rule of law. No one should bend the law. Not even in imagination. Mahirap po yun. Kahit man lang sa guni-guni mga kababayan, wag mo yung i-bend. Kasi kung sinabi mong you agree, ang dami po kasi nagte-text Latigo ka sa akin. Kung agree ka, sabi ni Margot. Okay. Yusek Andres, ganyan pa lang ginagawa sa mga taxes na binabayad namin. Binibend. Mga buwis namin. Hirap na hirap kami. Mga halos dugo, pawis. Minsan may kahalo pang sipon. Nakapagbayad lang kami ng tamang buwis sa ating pamahalaan bilang mga patriotic na citizens. Kaya nga. Pwede mo ba, sir? Sabi Tapos nila, binibend pa? ilaban mo naman kami yung 2026, wag na muna kami magbayad ng tax. Because somebody said, sometimes you have to bend the law. we can bend the law to please the people. Hindi yan pwede. Kahit na mga kababayan, tempting, pero hindi pwede mga kababayan. Walang bending of law. Be able to please them, Secretary. Kasi yun ang text nila. Can I say yes to them? Can I? No! Thank you. Ito pong Secretary, yung pagkaka-transport ng dating Pangulo ng Republika. Ayan mga kababayan. Dahil hindi na si Boying ang nandyan mga kababayan. Tingnan natin kung ang stand ng dito, DOJ.
na iniwan ni Boy Ying. sa The Hague. Mm. Ang pagkakaalam ko po kasi, maraming pronouncement ang ating Pangulo. Yung iba na-memorize ko pa nga po eh. Mm. We will not assist the ICC in any way, in any form. From now on, I ask my secretaries to do the same. I mean, something like that. Pero nangyari, kabaligtaran. Kabaligtaran? The former Secretary of Justice explained that, well, those pronouncements are not cast in stone. Ito na naman. Parang ephemeral lang nangyayari. Parang, Budol! Hindi yan nakataga sa bato. Kaya walang isang salita, mga kababayan. May prinsipyo at walang isang salita. Ano ba yung kanta? May prinsipyo at may isang salita. Wala na lahat. government officials' decisions, Walang sabi niya, prinsipyo, walang isang sometimes can salita. be changed at times. What do you think are the factors that necessitated a change of mind? Like from not assisting the ICC in any manner, in any way, in any form, he was just transported there. Now languishing in the detention center on the other side of the planet. What do you think are the factors used by the DOJ? First, Your Honor, if I'm not familiar to the particular Hindi ka pa rin pamilyar. Ano ka ba? Saan ka ba nakatira? Saan ka ba nakakatawa ang itsura nito, no? Saan ka ba nakatira? Bakit hindi ka familiar sa lahat? Yung bending dalo, hindi familiar. Tapos itong issue ni Tatay Digong, hindi familiar. circumstances that the secretary, the particular facts that which made the secretary made the actions Who is before. familiar? Wala ka ba doon? Saan ka ba dati? Sa perya? Who is familiar from And among second, you? Your Honor, if I also may state, the matter is pending now with the matter before the Supreme Court. So the position Parang nag-ngiwi din mga kababayan, oh. Tingnan nyo, ha? the position, the legal position on the actions of the former Secretary of Justice has Parang may grinding mga been kababayan. elucidated with the court, but for the Department of Justice, it's Chief Dennis Chan who made the argument and presented the position of the DOJ in this regard, Your Honor. Sige. Asa na My siya? question is, what are the factors that necessitated a change of mind from not helping the ICC in any way, in any form, which is a policy matter, with the reverse Budol factor. that happened? I'm not privy to that, Your Honor. Who is privy? Hindi niya naiintindihan ang Kasi tanong. parang, Tagalogin mo. Your Honor, it may be the former secretary, now the ombudsman. wala na siya sa DOJ, nasa ombudsman siya. Alam nga naman ipatawag natin siya rito. What happens now to the principle of continuity? Parang walang alam ito, no? Ikaw ang OIC, tapos parang, ngayon hindi alam ang mga bagay-bagay, mga kababayan. Well, people might say and suspect that, even policy matters can be changed by mere whims or caprices, Whims and caprices. which are not probably based on sound legal basis. You are familiar with Republic Act 9851. Hindi. This is our Philippine Act on DOJ, hindi alam. 851. crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Not so familiar with that. Not 98, so 51, Your Honor. familiar. Kasi Sulat mga... Secretary, under that law, ang jurisdiction po ng mga tao na nagkasala under this law, under Section 17 of that law, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under the Act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. Or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So if these are the assumptions in the law, ang Assumptions Pilipinas of ay the may law. jurisdiction. And under Section 18, the Philippine Courts, Prosecution, and Investigators, the regional trial courts of the Philippines, shall have original and exclusive jurisdiction over the crimes punishable under this Act. Ngayon po, if we consider the applicability of this law, bakit po na-transport yung dating Pangulo natin Bakit? at hindi natin Bakit? nilitis sa sarili po nating jurisdiction? Bakit?
Sagutin ninyo. If with permission of the Honorable, may I refer to the Wala na mga kababayan. Hugas kamay na. Nagtuturoan na. Lord. Chief Dennis Chan. Good morning, Your Honors. Good morning, Senator Marcoleta and Senator Gatchalian. Walang good sa morning. You are correct. Correct na. Agree na sila mga kababayan. Tapos napadala lang si Tatay Digong doon. Wala na magagawa. Your Honor, that Section 17 on jurisdiction provides for the state exercising jurisdiction over persons suspected or accused of committing a crime penalized under RA 9851. The second paragraph of Section 17, Your Honors, does mention that in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate... Dumaan ba sa proseso mga kababayan? Yan ang tanong. Andyan ang batas na yan, pero dapat dumaan ka sa proseso. Overnight ba? Wala pa nga overnight. Kinaumagahan, dumating sa airport, hinuli. Hindi pa, mag 24 hours mga kababayan, ayun na. International court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Your Honor, I believe this was the justification relied... Udas ka kung yan ang justification mo, animal ka. Department of Justice pa naman kayong ma-injustice. By the former Secretary of Justice in the action leading to the transfer of the former President, Your Honor. So palpalin, andyan pa yung animal mga kababayan. Visit niya. Akala natin nag-resign na ito mga kababayan. Yung laging nang kakantin ng mga vlogger. Ito. Ay, nako. So, Mr. Chair, they are referring to the second paragraph of Section 17 of 9851. Is that correct? Yes, yes, Your Honor. Mr. Prosecutor, I noted that, but I think the colatilia is very, very clear. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Dumaan ba sa proper mga kababayan? Process of extradition. This is absent. So how can you invoke this? Wala na tayong treaty. Walang extradition. We have just withdrawn from the Rome Statute. So this cannot be applied. Is that correct? Sige, i-correct mo. Your Honor, the way we interpreted that second sentence of instead the authorities may surrender or extradite, we see there two different actions to be Palusot taken by na the naman state. It's either to surrender or to extradite, and then if it is to extradite, then it must be pursuant to an applicable extradition law or treaty. So the action taken, Your Honor, was surrender and not extradition. Bakit ka magsusurrender? Sino ba yung mga kababayan? ICC, hindi na tayo miyembro. Meaning mag-surrender ka mga kababayan to a higher power. Higher ba yan sa ating sovereignty? Pero sinasabi niya, pareho sila eh. Yung dalawang conditions na yun will be cut under this pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Wala tayong extradition law, wala na tayong treaty because we just withdrawn from the Rome Statute. Hindi mo pwedeng gamitin ito. Kaya dapat yung mag-a-apply is 9851. This is our own law. Okay lang naman dito eh. Can we not prosecute the former president kung talagang meron siyang kasalanan? Our National Prosecution Service, the judiciary, I think... Ayaw nila dahil gusto na talaga nilang ipatapon mga kababayan eh. Or are operating and they're willing, they're competent enough to prosecute, adjudicate, and proceed with the trial. Hindi ba? Your Honor, with all apologies, I am not able to answer the question as to whether we can prosecute. I am just merely stating Udas that ka. Aminin nyo na kayo. Mali yung ginawa nyo, mga letsa kayo. The action of the former Secretary of Justice in... Ngayon, sige, kastiguhin nyo. Kayo naman ang Department of Justice na ngayon. Hindi na si Boying. Kastiguhin nyo yung mali nilang ginawa. For the transfer of the former president to the ICC was premised on Section 17, RA 9851, under the second paragraph. Yes, but what I'm saying is you cannot use this one because... Sige, tanungin mo na lang, Senator Marcoleta. Do you agree? Agree ka ba dito sa reason ni Boying? Kung nag-a-agree sila mga kababayan, kasali sila sa makakasuhan. Of the absence injustice na ito mga kababayan. Extradition law and treaty.
That is the point here. And Your Honor, that is the subject matter or among one of the issues that we raised or that is being discussed in the Supreme Court petitions that were filed. Pero nangyari na kasi, dinala nyo na siya doon eh. Under the false claim false na pwede claim. nyo gawin because of this. But you did not complete the whole statement. Kung kinonsider nyo yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties, hindi dapat nangyari yun eh. So ngayon, kung halimbawa nag-argue kayo sa Supreme Court, Etong Supreme Court, mga kababayan, dapat magdesisyon na, no? Natutulog ang mga huwis, mga kababayan ng Supreme Court dito. nangyari na yun. Ando na yung mama, di ba? Your Honor, if I may also explain, I have no knowledge of Wala na. Hugas kamay ng mga animal, mga or kababayan. participation whatsoever in the events. that Hindi, led okay, to okay naman yun. Kaya tinuro ka kasi ni... Wala na, nagtuturuan na mga Your animal, Honor, mga kababayan. To explain the legal justification or premise on which Yeah, but the legal justification is wrong. we submit, Your Honor, although that is already pending before the Supreme Court, Your Honor. Thank you. Thank you. You're welcome, Your Honor. Chair, salamat po. Thank you, Senator Mark. Samantala, mga kababayan, isa na namang matinding law bending na naman, mga kababayan, at ang usual suspect na naman si Boying Rimulya. Dito sa pagiging ombudsman niya, mga kababayan, gusto niyang palitan na kanyang mga bata, mga kababayan, ang hundreds of mga empleyado ng ombudsman na itinalaga ni Martires. Pakinggan nyo kung anong kababuyan na naman ito, mga kababayan. Sabi ni Attorney Topacio, fake ombudsman. Etong administrasyon na to, inuusig na naman. Administrasyong nagva, mga kababayan. Tinutulig sana naman yung mga kalaban niya. Ano ba naman yan? Si Manong As expected. Chavit. Pinakakasuhan ng plunder. Plunder, mga kababayan, wala yung piyansa, ha? Hindi lang si Chavit, mga kababayan, ang kinasuhan. Ngayon lang si Trililing. Nagdala, mga kababayan, ng grabe sandamakmak ng mga papeles sa naman ng mga Excel na bond paper, mga kababayan. Kakasuhan ng plunder si Bongo at si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At syempre, gagawin nilang kasangkapan, mga kababayan, ang ombudsboying, mga kababayan, na ang sabi, nung bago siya maupo, tinanong siya, mga kababayan, sa JBC, gagamitin mo ba ang iyong posisyon sa pamumulitika, pang gigipit sa iyong mga kalaban sa politika? Hindi. Sabi ni Boying, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, ayan na. Maliwanag pa sa sikat ng Kakasuhan araw. ng plunder. Sasabihin nyo pang ibang abogado. Alam naman natin yung style na yan eh. Ang tawag dyan is SMB. SMB? Hindi San Miguel Beer, style mo bulok. Yan. Puro kabulukan eh. At saka, alam Style mo, mo bulok? Ma'am Jubes, ayoko sanang sabihin sa ating mga kasamahan na I told you so. I told you so. Pero I told you so. Diba sinasabi ni Remulla noon, pagka siya Boying. daw ay napunta sa ombudsman, siya daw ay hindi niya i-weaponize, boy na daw siya. Good boy. Once a Judas, always a Judas, mga kababayan. Tandaan Diba niyo yan. natatandaan mo yung sinabi natin, ang daming natuwa roon. Sabi ko, imposible namang si Saul ay maging Saul. Pablo bigla dahil lang napunta sa ombudsman. Ayan. Anong unang-unang ginawa? Saul. Umupo. Pilit na pilit. Pilit na pilit. Pilit na pilit. Ang tinira agad si Sara Duterte. Hindi ko sinasabing huwag niyong tirahin si Sara Duterte. Sabi pa, sisilipin natin. Sabi ni VP Inday, huwag mo nang silipin, tingnan mo na. Andyan na yan, sa yung lamesa. Kasalanan. Pero, ano bang priority nyo? Yung tao na... Samantalang itong nasa flood control, mga kababayan, na grabe, trillion ang ninakaw. Wala, Ang ombudsman, parang hindi, sa kanila, mga kababayan. Big deal. Na-impeach na-imbestigahan na. Meron na ng kaso dyan eh. Yung flood control na trillion. Ano bang mas priority ron? Wala sila. Yung Farmally, bubuksan na daw ulit. Ayun Meron na halongkat na naman, mga kababayan, sa panahon ni Tatay Digong. kaso sa'yo. Ba't bubuksan mo pa ulit? Ano bang unahin? Dahil Magluluto na naman ng Macau, mga kababayan. Duterte si Sara, dahil yung Farmally, nasasangkot si Pangulong Duterte, unahin mo. Eto, flood control eh. At huwag niyang sabihin, sinabi ni Auntie Claire na ang priority ng ombudsman na hindi yung flood control sapagkat yun ang talagang pwede niyang sabihin.
Bakit nagsasalita si Auntie Claire, mga kababayan, on behalf sa ombudsman? Siya rin ba ang tagapagsalita ng ombudsboying? Claire, yung sinabi ni Recto kay Bongo, huwag nyo kaming utusan. Yun ang talagang hindi dapat inuutusan yung ombudsman. Bakit? Dahil, ito let me spell it out for you. Yes. Independent. Oh. Okay. Paano naging independent ngayon, mga kababayan, na? Pati si Auntie Claire ng Palasyo Malacanang under the Bangag, mga kababayan, administration. Nagsasalita parang on behalf of the ombudsman. Tuloy. Ow! Yun ang may Daw. karapatan. Oo, pero kung ikaw ay naging gabinete ng Pangulo at ikaw ay politiko at utang mo sa pambabraso Utang. ng Pangulo ang pagiging ombudsman mo, hindi ka na independent. Ikaw ay independent. Katulad ngayon, another example sa dami-dami ng problema ng Pilipinas. Kanina, nabasa nyo naman. Sa dami-dami ng niya yung mga Pilipinas. sinasabi niyang midnight appointments daw. Na? Anong midnight appointments? May 204 na mga kawani ng ombudsman na tinatawag niyang midnight appointments. Ayon, mga kababayan, yung hindi sasang-ayon sa kanyang tatanggalin. Animal talaga yung buhing na yan. No? Napaka-animal. Hindi naman po midnight appointments. Sinaliksik ko eh. Ang midnight appointment is yung bago umalis, 1 week, 2 weeks before umalis. Halimbawa si Ombudsman Martires. Nag-a-appoint siya ng mga tao. Opo. Nang basta-basta na lang. Indiscriminately. Hindi po. Yung sinasabi niyang 204 na kailangan daw mag-reapply, kapwitan na naman ni Remulla ito. Kapwitan. Alam niyo kung bakit? Di-research ko Yung sinasabi niyang midnight. Bending dalo na naman ito, mga kababayan. Hindi naman midnight Tanghaling tapat in-appoint Oo nga, walang biro. Well, Alam nyo, ito unang-una, bago ako mag-proceed, this is nothing but a transparent and disingenuous attempt na yung mga tao, mga karir yung civil service na mga appointees na merong security of tenure ayon sa saligang batas, Opo. ay gusto niyang palitan na mga bata niya. Huwag na tayo magbuhat dito. Yan. Papalitan pala ng mga bata niya, mga kababayan. Mga bangag din siguro. Ombudsman, fake ombudsman Remulla, Fake ombudsman Remulla. Yan naman ang gusto nyo, di ba? Ginawa nyo rin sa mga generals pag-upo ng pag-upo. Di ba? Si Abalo sinabi, courtesy resignations. Yung lahat ng mga generals, lahat ng mga colonels. Career yun May security of tenure yun. Ano nanalo? Ano nangyari? Pa-impeach mo yan. Yung ombudsboying na yan. Fake ombudsman. Iolat si Abalos, kahiya-hiya yung showing niya. Kawaranto, mga kababayan. Pwede yung ikawaranto. Na invalid right from the start yung pagka-ombudsman niya. Eto for the information of those na maaring maniwala, kasi marami pa rin naniniwala sa kabuktutan, sa kasinungalingan, sa disinformation, sa propaganda, na midnight appointees yung 204 na tinutukoy ni F.O. Remulla, ay eto ang istorya po niyan. Pakinggan po natin at i-fact check nyo ako. Pumunta kayo sa civil service, pumunta kayo sa DBM, pumunta kayo sa lahat ng gusto nyo. You can even go to hell if you want, pero wag naman mainit doon Oo. Sina Boying ang mag-go to hell, mga kababayan. Hindi uubrang air conditioning. Sina Bangag. Yang sinasabi niyang 204 na midnight appointees, hindi naman pala in-appoint yan yung malapit nang umalis. Si Ombudsman Martires. Yan okay. Yan pong 204 na yan ay ni-request ng mga deputy ombudsmen. Opo. Plural ba ng ombudsman ay ombudsman? Hindi ko alam Paano yung bongus, bonggis, bongguses? Ombudsman, marami Yung mga deputy, kasi yung Office of the Ombudsman, may mga 4 na deputies yan O 5 ba? Ni-request sila. Overall Deputy Ombudsman. Then Deputy Ombudsman for Luzon, 2. Deputy Ombudsman for Visayas, 3. Deputy Ombudsman for Mindanao, Opo. 4. At 5 nga, tama. May Deputy Ombudsman for the military and other law enforcement organizations. Moleo. Yung mga NBI, police, military. Diyan, kanya-kanya kasi hindi naman kung ibibigay mo lahat sa ombudsman, kung sino mang sitting ombudsman doon,
masisira ang ulo nun. Oo, sa dami. So, ano yan, kanya-kanyang papel, kumbaga. Kanya-kanyang departamento. Kasi nyo, yun ang laging sinasabi ko. Ako very consistent dito kahit i-google nyo. Noong inakusa ng isang abogado, yung Office of the Ombudsman na may parking fee noon, sabi ko, in general, walang parking fee yan. Kaya nagtatagal. Ang dami nagko-complain kasi ang ombudsman, pati anonymous complaint, tatanggapin yan at iimbestigahan yan. Pati anonymous. Aside from yung mga makukulit katulad ng Citizens Crime Watch kami. O pag kami nakikita kami mga anomalya, ombudsman kami ng ombudsman. Ombudsman pala. Oo, baka hindi na ngayon kasi wala kaming tiwala sa ombudsman. Dumadami na. Anyway, nag-request po sila ng karagdagang mga personnel. Kasi hindi kaya Sa dami, dumadagsa. Kasi nga, ang impression noon sa ombudsman doon, ngayon baka nag-iba na, ay talagang huling takbuhan ng mga tao na hindi makakuha ng hustisya sa ibang mga Yan ngayon ang mga kababayan. Kakantihin na naman ni Boying Ying, Diyos ko Lord. kagawaran ng pamahalaan. Halimbawa, nirereklamo mo, taga-DPWH, Yes. district engineer, nangongurakot, siyempre admin, sila yan, magtatakipan sila ron. Takbo ka sa ombudsman. Yun ang last resort. At tama naman sapagkat yan talaga ang constitutional mandate ng ombudsman. So anyway, mabalik tayo rin sa 204 na falsely being accused of being midnight appointees. Yan po ay ni-request ng karagdagang personnel para yung mga flood, hindi flood control yung flood na mga complaints sa ombudsman ay ma-handle naman ng mabilisan para wala na magreklamong matagal. Sa sobrang dami. Ngayon, Kailan pala yan in-appoint? yan po ang Pero kahit pa mga kababayan, so what to midnight? In-appoint is in-appoint. request na yan ay pinadala kay then Ombudsman Samuel Martires. Okay. In-approve niya yan. At I think mga 60 or 70 of these 204 requested personnel are lawyers. Kasi dapat lawyers. Basta Batas ombudsman yan, nga. batas yan Hirap na ngang maka-attract ng lawyers ang gobyerno kasi mahirap ang trabaho, di ba? Then, nag-request naman ng ombudsman in the proper course kasi yan ang proseso Nag-request sa head of office, galing din tayo sa gobyerno Request sa head of office, yung head of office pupunta sa DBM, yung Department of Budget and Management. Sabihin niya, oy, may mga request akong additional personnel, tignan mo nga kung pwedeng i-accommodate ito. Kasi syempre, budget, may sweldo yan. May sweldo. Siyempre, mahirap naman kasi hindi mo naman pwedeng sabihin, binigyan mo ng trabaho. Binigyan ka nga ng trabaho, gusto mo pa may sweldo. Yun ang sabi nanay ko Mahirap yun. Baka makadimanda ka Mahirap naman yun. Okay. So, yung DBM po ang nag-identify ng mga vacancy at nagkakaroon po yan ng tinatawag na NOSCA. NOSCA? Ang tawag po dyan, ang ibig sabihin ng NOSCA ay Notice of Organization, Staffing, and Compensation staffing. Action. Ang ibig po niya sabihin, pagtingin ng ombudsman, kailangan nga. Mag-create tayo ng plantilla position, then, at tingnan natin kung sinong mag-fill up nitong plantilla positions at maglagay tayo kung anong salary grade yan. Kasi may Salary Standardization Act na. Kung anong ginagawa mo sa isang departamento, pag similar ang ginagawa mo sa ibang departamento, pareho dapat ang sweldo. Hindi pwedeng iba-iba. Ang exempt lang yan yung mga government-owned and controlled corporations. Yung NOSCA po, in-issue almost more than a year ago, December 2024. Hindi midnight, Ginoong Remulla. Hindi midnight. More than 1 year ago na. Ang midnight, yung bago pa siya bumaba. Ang tagal. October na tayo ngayon. 10 months ago. Midnight pa ba yung 10 months ago? Eto pala, 60 ang lawyers na kinuha. So, kung 60, kung 200, mga 144 ang hindi lawyer, pero mga essential. Yan mga kababayan, ibebenda naman niya ng ni Boying. Grabe mga buwisit ng mga hudas sa mga kababayan. No? Sapagkat talagang nagre-reklamo na po ang marami na. Mabagal sa ombudsman, not for anything else, but because undermanned ang ombudsman. National office yan. Lahat ng reklamo sa ombudsman, buong bansa, pagkatapos kokonti ang tao. Yan.
bago, ito ay sa dahilan na rin na yung Fact-Finding Investigation Office, Opo. may mga FIO, at saka yung Preliminary Investigation Office ay pinagsanib na. Bakit? Para mas efficient. Kasi dati iba yung fact-finding, then i-endorse pa nila sa preliminary investigation, i-evaluate na naman ulit, nagkakaroon ng delay. O di ba gusto Tama natin ka dyan. mabilis ang serbisyo publiko, lalong-lalo na kung graft. Opo. Oo, hindi pwedeng babagal-bagal ka dyan. So ito, pag Bagal-bagal. fact-finding, yun na rin ang preliminary investigation, pamilyar na sila sa resulta ng investigasyon. Madali na makadetermine kung may probable cause or wala. Kasi ang ombudsman po ang nagsisilbing parang piskalya o prosecution office pagdating sa mga public officials. At ang hukuman yan, kung nandoon sa jurisdiction, kasi hindi naman lahat ng public officials nasa jurisdiction Yes. ng Sandigan Bayan, may salary grade yan. At meron ding amount involved, pero hindi na natin tatalakayin yan at magiging komplikado. Okay. Sandigan Bayan ng hukuman, OMB or Ombudsman, ang piskal. Okay, para Piskal. madaling maintindihan. Okay. Yung mga inilagay dyan, in-appoint na mga empleyado So, gusto ng alisin ni Boyeng? Ombudsman, dumaan po yan sa proseso, nag-apply, in-interview, meron pa yung psychological exam yan eh. Yes. Meron pang mga clearance yan, NBI, police clearance yan, oo. Dumaan sa tamang proseso, di ba? And 1 year ago, hindi yan, mga kababayan, midnight. At in-evaluate Ang midnight kung 1 week ago. po yan kung sinong karapat dapat at saka po lamang yan in-appoint. Ginawang empleyado. Gusto lang niyang palitan, mga kababayan, ng mga bata niya na sunod-sunuran sa kanya. Yung yes sir lang, mga kababayan, sa mga kababuyang ginagawa ni ng gobyerno. At Mga yan budas. pong mga appointments na yan sa gobyerno dahil yan ay in accordance with the process, yun nga application, 3 nominee, pagpipilian yan, Opo. background investigation, psychological exam, baka may siraulong makapasok sa ombudsman. wala natin yung head. Problema, may nakapasok na nga si Raulo eh. Pero hindi ko na sasabihin kung sino, ha? Alam namin kung sino. Obvious na si ulo. Oo. Eh, mahirap na. Anyway, iyan ay protektado po under civil service rules. Ano Paano na yan? Gustong alisin ni Boyinging, mga kababayan? nasa Civil Service Act? Mm. Kapag ikaw ay naging kawani ng gobyerno na regular plantilla, may security of tenure ka. Anong ibig sabihin ng security of tenure? Hindi ka pwedeng tanggalin unless may cause, may dahilan, may kasalanan ka, may nilabag kang batas, yung code of conduct for public officials o any penal law, pumatay Penal ka, law. nangaliwa ka, yung mga ganon. Attitude Tumakbo ka ng problem. hubad sa EDSA, yung mga ganon. Hindi ka pwedeng tanggalin. So, anong pinagsasabi Ayun Anong na. nitong si Ginoong pinagsasabi? Remulla na mag-re-apply ka? Naka-apply na yan eh. May kasalanan ba para i-re-evaluate mo ang kanyang continued employment? Walay naman eh. Wala Ano ba yung opisina dati ni Justice Garchito Rena? Yun, oo, Yun yun? ombudsman. Oo, Ah, si okay. Justice, yung unang-unang ombudsman, di ba? Opo, Oo. opo. Bakit lagi ko nakakalimutan yung unang-unang ombudsman? Kasi matagal na yun eh. Opo. Oo. Anyway, kanina, naalala ko na eh. Oo, yan yung kay Ito yan dati sa Conchita Commonwealth Carpio Avenue, Morales. diba? Oo, yan. Oh, I Sa may used to be Agham there. yata, Agham Road. Opo, Ngayon opo. yata Miriam Defensor Santiago Road na. Ipinalitan na. Miriam, Oo. di ba sa Santiago So Road? yun, ang istorya po dyan, Ginoong Remulla, huwag niyong i-twist ang facts. I-fact check niyo ako kung sino man ang nakikinig dito kay kontra sa akin o kampi sa akin. I-fact check niyo ako. Do not take my word for it. I-research niyo. Katulad ng ginawa kong research. O pagka nagsisinungaling ako rito, puntahan niyo ako rito, kutusan niyo ako. Hindi ako magagalit. Kutusan. Kasi tama po ito eh. Ha? Yan po ang sinasabi ko dito sa administrasyon na ito. O katulad niya, no, si Manong Chavit dahil lang siya ay critical sa gobyerno, pakakasuhan niyo kung sino Ayan na, si Chavit, mga kababayan, biglang nagkakaso na, no? Poncio Pilatong hindi namang kilala, na plunder. Ano yung sinasabing plunder kay Manong Chavit? Ano po yun? Yung pagbenta daw noong lupa
niya sa gobyerno na overpriced daw. Alam nyo po, bago ang binase nitong nagreklamo, kasi daw mas mataas sa zonal valuation. Lahat po ng tao, kahit yung pinakasimpleng tao, ay alam na kapag ikaw ay nagbebenta ng lupa, hindi po yung zonal valuation ang sinusunod. Yan ay fair market value. Wala, malaki ang kaluwagan ng tornilyo sa utak ng tao na ibebenta mo yung iyong Palugi. lupa based on zonal valuation. Kalokohan po yun. Kalokohan yun. Malaking kalokohan yun. Ask So, pilit any na real pilit. estate broker. Pilit na pilit, mga kababayan, ang kaso nila kay Chavit. Baka sasabihin nyo, based sa zonal valuation, dapat ganito lang ang amount. Fair market value, in fact, pinaliwanag na ni Ginoong Chavit yan. Opo. Lugi nga siya dyan. Binenta niya ng mas mura sapagkat yan po ay ang public service ay sakripisyo. Yes. Siya pa ang nakasuhan. Alam nyo, ang tagal na sa politika niyang si Chavit eh. Before martial law pa yan eh. Chavit Singson na yan eh. Hindi po yan mangmang para magbenta ng kanyang sariling lupa sa gobyerno na i-overprice pa niya. Yun ang maganda ginawa diba? niya. Kung, siguro, binenta niya yan, hindi ko naman alam, ano? Pero tingin Passion ko, lang. binenta niya yan kasi kung bibili pa sa iba, mas mahal, baka fair market Correct, value. correct. So sabi niya, ako na lang ang magbenta below fair market value. At sa ngayon, siyempre, ang lupa Saan may nakasuhan? uncapped increment, halos, ala na, triple na yata doon sa, o 10 times na yata eh. Sobrang mahal Doon ngayon. sa amount na ibinayad noong munisipyo, ang halaga Opo. ng lupang yun na 10 ektarya. Tama po. Pagkatapos, dahil lang kayo ay Plunder pa, mga kababayan, ha, ang isasampa nilang kaso. naging government critic si Manong Chavit. Kapakakasuhan niya ng plunder, iyan ang style ng gobyernong ito. Style ng buyinging, mga kababayan. Sabi ni alam niya kung sino yung siraulo dyan. Iyan ang mabigat. ang Kawawa naman si questionable Manong. Questionable dyan, sino yung tao behind that? Hindi ko kilala eh, pero alam ko, ako itataya ko yung isang itlog ko. Sila Dalawa na! rin yung pakana nito eh. Ano lang, front lang ito. Ito naman ang style eh. Katulad nung ginawa Isa lang ba? sa akin ni Ping Lacson noong a long time ago. Ikikwento ko yan one of these days. Pinademanda ako, may kinuhang 2 law student. Pagkatapos nung na-acquit ako, nagmamakaawa, kasi naging abogado. Huwag ko daw silang ipadisbar. Kasi yung isang pumasa sa bar, sabi ko, hindi ko gagawin yon. Alam ko naman hindi naman kayo yan. Anyway, sa notang yan mga kasama. Sa notang yan,